Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Maraming nagtatanong sa inyo, no? Sa email, may nagpa-private message sa akin, nagko-comment sa mga videos. Kung magkano ang aabutin ng construction ng bahay ninyo. Nag-i-email sa akin, Architect, gusto ko ganito, 2 stories, tapos may roof deck, tapos may magandang mga windows, ganyan. At ang budget ko, 1 million. Mga ganyan, no? Kaya naisip ko, dahil sa dami nung nagtatanong, although meron na akong content dati tungkol sa magkano magpagawa ng bahay. Pero, syempre, 2 years ago pa yon, almost 2 years ago. So, maganda i-update natin. Tuturuan ko kayo kung hanggang saan aabot yung hawak mong pera. Or, pwede rin namang magkano ang aabutin ng bahay na gusto mo at kailangan mo. Yan. O, sige, usapan natin. Para malaman mo kung magkano yung aabutin ng bahay na project mo, meron kang mga importanteng figures na dapat mong makuha. Itong una, yung floor area. Paano ba makukuha yung floor area? Remember, no? Iba yung lot area o yung sukat ng lote, iba rin yung floor area. Yung floor area, yun yung sukat ng area na nakabubong doon sa bahay mo. Yung usable space mo na nakapader at nakabubong tapos naka-finish. Yan. So, yun ang kaibahan niya. So, dapat malaman mo ilan yung floor area mo, ilan din yung lot area mo. Kasi, yung building mo, yun yung floor area mo. So, yun yung factor na kailangan mo munang makuha. Paano ba kinukuha yung floor area? Hindi na tayo magdo-drawing, no? Tuturo ko na lang sa inyo. Gagamitin na lang natin figures, no? Numbers. Kasi karaniwan yung mga ibang architect vloggers, nagdo-drawing sila ng lot, tapos yung shape ng buildable area, no? O yung matatayuan na area. No? Ganito na lang, no? Kasi sa usual na practice, no? Hindi mo matatayuan ng 100% yung area ng lote mo. Example, yung lote mo ay 100 square meters. Hindi mo pwedeng tayuan yung 100 square meters na yun sagad-sagad kasi nga may mga setback. No? So, hindi naman ito rule of thumb, pero karaniwan, ang allowable ay around 60% pataas. Sabihin natin 60 to 70% nung lote mo ang pwede mong tayuan sa ground, no? Sa ground. Siyempre sa second floor, pwedeng mas malaki, no? Sabihin natin kung 60% or 70% sa baba, sa taas, pwede nang maging mga 80% yan. So let's say 100 square meters yung lote mo. So around 70 square meters yung magiging buildable area mo, which is yung floor area. So sa lote mo na 100 square meters, mga 70 square meters, yan yung floor area mo. Ngayon, kung gagawin mong 2 stories yan, no? Let's say, para madali na lang, yung 70 square meters mo sa baba, iaakyat mo rin sa taas, sa second floor. So, ita-times 2 mo lang yon. So, mangyari, 140 square meters yung floor area mo. Importante yung figure na yan. Bakit? Tingnan natin yung susunod. Ngayon na nalaman mo na yung floor area, ang susunod na kailangan mong malaman, i-determine mo, anong klaseng finish yung gusto mo. No? Meron kasing structural finish lang o yung basic finish. Ibig sabihin ng basic finish, walang pintura, walang tiles, no?
walang kisame, no? Pero buo na yung bahay. Buo na siya. No? Pwede nang tirhan. No? Pero wala siyang finishing. So, yun yung tawag nila bare, na hubad. Bare finish. Ang susunod ay yung standard. Yung standard finish. Ito, meron na siyang pintura, meron na siyang kisame, meron na siyang roofing. Kaya lang, ang kaibahan niyan, yung mga windows niya, pwedeng jalousie hanggang maging aluminum frame na sliding. Pero ordinary glass. Tapos yung flooring niya, naka-tiles na rin, pero ceramic. Ceramic yung mga standard na tiles. Tapos yung pintura niya, yung 2 coats na latex. So, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga cabinets. Wala pa yun. So, yun yung tinatawag na standard finish. Siyempre, ang susunod dun, yung yung mga luxury. Hanggang sa high-end. Kaya, yun, sky is the limit na yun. So, bakit importante na malaman mo kung anong klaseng finish yung gusto mo? Kasi, ang formula sa karaniwan, para magkaroon ka ng ballpark, yung ballpark figure, kung magkano ang more or less kailangan mo para sa building cost, binibase dyan sa mga category na yan, multiplied by the floor area. Yan. Example natin kanina, yung 70 square meters mo na buildable ay gagawin mong 2-story. So, 70, 140 square meters. I-multiply mo yung 140 doon sa kung magkano ang cost per square meter ng mga nabanggit nating categories. Magkano ba ngayon? Ngayong 2022, habang nag-uusap tayo, ang presyo ngayon ay mataas na. Siyempre, hindi na natin kailangang hindi na natin kailangang pag-isipan ng malalim yan. Hindi natin kailangan maging expert para sabihin na mataas na ngayon. Yung diesel na lang Yung diesel na kinakarga ko dati na 2.5 puno na yung tangke ng pick-up ko Pero ngayon, hindi na nakayang punuin yung tangke ng pick-up. 2,500 halos lang yun. Wala pang 3/4 ng tangke. So, iba na yung pera ngayon. Magkano ba dollar ngayon compared 2 years ago? Diba? Iba na. 58? Taas na. So, mas mataas na talaga ngayon. Kailangan natin tanggapin yan. Kailangan natin maging realistic. Kaya yung structural finish per square meter, yung tinatawag nating bare o yung basic na structural finish, sa ngayon, hindi na siya 20,000. Hindi na siya 18,000. Kagaya noong mga 2-3 years ago. Nasa mga 22,000 na yan hanggang 25,000 per square meter. Yung standard naman, yung standard finish, nasa mga na yan, 30,000 pataas, 35,000. Ganyan na yung takbo niyan per square meter. Tapos yung luxurious o yung high-end, nagsisimula yan ng mga 42,000 pataas. Wala nang limit yan. So kung ano ang gusto mong finish, i-multiply mo na lang yung floor area na na-compute natin kanina o kung ano yung floor area na gusto mo. So, simple multiplication na lang. Example, yung gusto natin standard finish. Kailangan natin ng calculator dito. Standard finish. Magkano ang standard finish ngayon? Nabanggit natin kanina. Sabihin na natin 22,000, di ba? Yung bare pala, yung bare, ibig sabihin yung structural. Sabihin mo ng 22,000. 22,000, multiply mo yung kanina na 140 square meters. 140 square meters. So, that will be 3,080,000.
3.08 million. No? Para sa 140 square meters na bare, basic, structural finish. So, yan ang kailangan mong ipunin. Kaya dito sa sa exercise na ito, makikita mo na ngayon kung magkano ang kailangan mo. No? O kaya yung perang hawak mo hanggang saan yung aabutin yan. Siyempre, hindi pa yan lahat. No? Siyempre, babayad ka pa sa building permit. No? Kung may contractor ka, magbabayad ka pa sa contractor kasi mayroon siyang fee, no? Contractor's fee. No? Siyempre, magbabayad ka rin sa architect, sa engineers, no? At sa iba pang mga works or iba pang mga legworks, paperworks, no? Nakasama rin sa cost. Ang tawag doon, direct cost. No? Yung building, yan yung direct cost. Ano man na expenses mo na labas doon sa mga ginamit dyan sa building, ay yun yung indirect cost. So, siguro mag-aalat ka ng mga 15% pataas, no? Para doon sa plus na yun, sa indirect cost. So, yun, sana nakatulong, no? Para hindi na, kasi ang dami, binabasa ko, ang dami, puro ang tanong, architect, magkano ba yung, magkano ba magpagawa ng 2-story? Magkano ba kapag mga 100 square meters, blah, blah, blah. Dami, no? So, sana, ito, once and for all, ay nakatulong sa inyo, nasagot ko yung concerns ninyo kung magkano ang magpatayo ng bahay ngayon. Kung hanggang saan aabutin yung budget mo. Okay, so kung hindi ka pa subscribe dito sa YouTube channel natin, hit mo lang yung subscribe, notification bell, palagi kang manood, like and share. Maraming salamat. Okay, so hanggang sa susunod, no? Palagi kayong manonood dito sa YouTube channel natin. Again, ako po si Architect Ed. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!